So mga sangkay, may panibago na naman pong problema ang buong mundo ngayon na sumabog. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito nga po, pag-uusapan natin ngayon mga sangkay, ito nga malaking problema na naman ngayon na sumabog sa ating mundo. Alam nyo, talaga nga namang nakakaawa itong kaganapan ngayon mga sangkay kasi ang problema natin nakaraan sa Iran lang, ngayon may panibago. At ang malala po dito, usapang oil na naman po ito. No? Usapang oil na naman. So, well, eto. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po ang problema ngayon. Ito ang breaking news ito mga sangkay. Mandaigdigang balita, pero pasok pa rin po ito sa Pilipinas na may malalang problema ngayon pagdating sa langis. Inatake ng drones ng Ukraine. Hindi pa rin makapag-export ng langis ang dalawang oil terminals ng Russia sa UST Luga at Primorsk sa may Baltic Sea dahil sa inilunsad na drone attacks ng Ukraine. So dalawa po itong oil terminals, mga sangkay ng Russia. At ayon po dito, nasira ng pag-atake ang mga pantalan sa oil terminals kaya hindi makatanggap ng oil shipment ang dalawang pasilidad. At para po sa inyong kaalaman, ang Russia po ay isa sa may pinakamalaking ambag, okay, pagdating po sa pag-e-export ng oil sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. At ngayon na nangyayari ito, naganap na naman po ito sa kanila at ang umatake naman dito, Ukraine, good luck po sa buong mundo. Ngayon nga, mga sangkay, di ba, yung oil, ang sabi, aabot daw sa 170 pesos per litro next week. So kung ganito ang problema, mga sangkay, na naman, tatamaan na naman po ang buong mundo. Tataas na naman po lalo ang presyo ng oil. Sasakit na naman po ang bulsa ng marami. Kaya ngayon, mga sangkay, alam niyo yung pinaka-okay, sa may mga pera, no? Yung mga katulad natin, hindi naman po tayo mapepera, mga sangkay, no? Pero yung may mga pera, yung mabilis makabili ng sasakyan, ang solution nila dyan, mag-electric vehicles na po sila. Yun yung pinaka-best solution para makaiwas sa problema ng langis, problema ng oil sa buong mundo. Kasi wala ang mundo natin ngayon magulo dahil po sa mga sigalot na mga bansa, mga digmaan na ito. At ang matindi pa po dito, mga sangkay, yung mga nandun sa problema na yan, ito yung mga supplier ng langis. Tulad sa Iran. Isa po sila sa nagsusupply ng oil. At ang matindi doon, yung buong Middle East, lalong-lalo na po doon po sa may Strait of Hormuz, dumadaan po doon, mga galing sa Qatar, galing sa UAE, galing po sa Saudi Arabia ng mga supply ng oil, at marami pa pong iba. Naaantala po, mga sangkay. Yun yung rason, dahil yun yung rason kung bakit po tayo ngayon problemado. At lubog na lubog po ang ekonomiya ng buong mundo dahil po dito sa problema ng mga gera na ito. Tingnan nyo, mga sangkay, yung Russia. Nilusob. At ang matindi dito, ang pinatamaan pa yung mga oil terminals ng Russia. So talagang masaklap po ito ngayon. So sino ba ang mga sinusuplayan nito ng mga bansa? Of course, marami po yan, mga sangkay. Kaya ayon po sa balita, dahil dito, pinangangambahang bumaba ang volume ng mai-export na langis gayon ng Russia. Ulitin ko dahil daw po dito, pinangangambahang bumaba ang dami ng
ini-export na langis ng Russia. Paano sila makakapag-export kung ganito, 'di ba? So talagang dito natin masasabi na walang kwenta talaga ang digmaan. No? Pero well, di na po natin maiiwasan 'yan mga sangkay kasi sabi pa nga nakasulat po 'yun sa Biblia na sa mga huling araw may mararanasan po natin yung mga ganitong klasing sitwasyon, digmaan at kung ano-ano pa. 'Di ba? Ayon dito, Russian oil terminals inatake ng Ukraine. Hindi makapag-export ng langis. So, another good luck po sa atin lahat, mga sangkay. Problemado na naman ngayon yung buong mundo. Ngayon nga, problemado po yung Pilipinas. Sipin mo naman yan, mga sangkay. Aabot po sa 170 pesos per litro po yung... Baka nga daw umabot pa ng 200 O, dahil po dito, mga sangkay, lahat ng mga bansa na naman apektado. Diba? Ang galing. Ito yung mga nag-comment. Good news. Handang mag-export ng langis ang Russia sa Pilipinas. Bad news. Hindi makapag-export ng langis ang Russia sa Pilipinas matapos atakihin ng Ukraine. Ito na, mga sangkay. Ang bulong-bulungan ng mga kababayan po natin. Sa mga nangyayari, parang hindi ata Iran ang babalik sa Stone Ages, kundi ang Pinas. Tapos nakatawa, tayo mga Pinoy, sana hindi po tayo masyadong alam ko naman na masayahin po tayo, no? Pero wag po natin i-down yung ating bansa because all of us, we are Filipino. Iisa lang ang dugo po natin, dugong Maharlika. Wag po natin i-down ang ating bansa. Ang kailangan po natin dito talaga itong pagkakaisa po. Na kumbaga magbayanihan po tayo sa gitna ng mga nangyayaring ito, mga sangkay. Ay, nako po. Okay lang yan. Basta sapat ang supply ng sardinas, sabi ni BBM. Sabi nitong grave digger. Tapos, pag ginantihan ng Russia sa sausaw na naman ang US, gaya lang din yan sa Iran. Mas malas talaga itong presidente natin. Alam niyo mga sangkay, nakakaano dito. Yung may ibang mga tao, mga sangkay, na sinisisi kay BBM yung situation na ito, naiintindihan nyo ba na ang problemang ito, problema ng buong mundo? Ibig sabihin ba nun, malas din yung mga presidente na nakaupo sa buong mundo? Diba? Makikitid po talaga yung utak ng mga ito, mga sangkay. Ang bihira. May crisis na nga na ganito, tapos tayo pa. Nag-aanuhan dito, mga sangkay. Ay, naku po. Paano na lang ang ating bansa? Paano tayo makakausad nito? Sisihin ba naman ang presidente? Sa gera sa Middle East? Ano yun? May kinalaman siya? Diyos ko po. Anak ng tokwa. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.